Praise God. Hallelujah, O God. Hallelujah. O dakilang Ama, muli, O Lord God, ay nagkatipon kami sa munting silid na ito upang muling mapakinggan ang iyong pangungusap sa araw na ito, O Lord God. Gamitin mo po, O Lord God, ang iyong abang lingkod sapagkat kami po ay mga sisidlan lamang, O Lord God, at wala kaming alam. Wala pong sa amin dito, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang kami umaasa, O Ama. Ang mga salita mo, O Panginoong Diyos, ay aming binabasa at wala kaming kakayahan na magbigay ng buhay. Ikaw lamang, O Panginoong Diyos, ang pinanggagalingan ng buhay, O Ama. Ikwikin mo ang mga salitang ito, O Lord God. Pagbuksan mo sa aming mga puso at isipan. At ang humble heart at open-minded sa bawat isa sa amin ay manatili na, O Panginoong Diyos. Upang sa ganon ay malaya naming maunawan at matanggap ang iyong mga banal na salita, O God. Dakilang Ama, kumilos ka sa bawat isa sa amin. Kung paano kang kumilos sa mga nagdaang oras, O Panginoong Diyos. Kung paano kang nangusap, O Lord God. Ganon din nawa sa mga darating na mga sandali, O Panginoong Diyos. Patuloy mo kaming pagpahayagan, O Ama, upang sa katitibay ng iyong iglesia sa paghahanda hanggang sa araw ng pag-agaw, O Lord God. Maraming salamat, O Ama. Inaalay po namin ang mga darating na oras sa iyo. Kayo po ang manguna, O Lord God. Kayo na po nawang may taas. Ito po ang aming salamat dalahin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So di pagtatagal mga kapatid, buksan natin ang Bible sa Romans 7. Simulan natin sa verse 1 hanggang verse 6. Ang sabi dito, "Know ye not, brethren, I speak to them that know the law," sabi ni Paul. "How that the law hath dominion over the man as long as he liveth. For the woman which hath a husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is lost from the law of her husband." So mayroong kalayaan. Magkakaroon ng kalayaan. "So then, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motion of sins, which were by the law, did work in our heart, in our members, to bring forth fruit unto death. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter." Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mabanal na salita at maaari tayong makaupo mga kapatid. Ang Diyos ang magbulay ng kanyang mga banal na salita. Saan tayo aasa sa mga ganitong mga pangungusap? Ang pangungusap ni Paul, hindi niya ito nakuha sa Bible school. Sabi ng Bible, inspired sila ng Holy Ghost nung kanilang isulat ang Bible. At si Paul, tinuruan siya ng 3 taon ng Diyos. Si Paul aral sa batas, kaya alam niya ang batas. Kung merong bihasa sa batas sa panahon natin, si Paul bihasang bihasa. Sa pinakamagaling na nagtuturo siya, nagpaturo kay Gamaliel. So bihasang bihasa siya, alam niya. Kaya nung dumating yung time na merong pangungusap ang Diyos sa kanya, ang ginamit ng Diyos, yung nakita ng mga tao, nung time na may batas. Ginamit niya yung pillar of fire. So yun kilala ni Paul. So nung nangusap doon ang Diyos, naunawaan ngayon ni Paul na yung bagong nangungusap na nagngangalang Jesus, sabi nung pillar of fire,
Bakit mo ako inuusig? I am Jesus, sabi niya. Nangusap siya. Nangusap siya ng diretso kay Paul. So when Paul identified that pillar of fire, that was in the time of law, merong na bagong nagpakilala sa kanya na nagngangalang Jesus sa panahon ng biyaya. At nung nakita ni Paul yun, hindi siya naging sarado. Hindi siya naging sarado kung kaya't naging malaya ang Diyos na nangusap sa kanya at nagturo sa kanya doon sa Arabia. God separated Paul from the denominations when he teaches Paul. God separated John. He put him in the wilderness. God separated Moses. When he was teaching Moses, he put him in the wilderness, in the mountains, in high places. So God is not teaching inside the denomination. God is teaching outside the denomination. Because the denomination is full of creeds and dogmas. And that's not the will of God. God did not teach man to build schools, institutions, Bible schools, or anything that will produce diversion to the Word of God. Ang ginawa ng Diyos, lagi niyang binabalik ang tao sa salita ng Diyos. God uses a prophet. That's the main reason why God uses a prophet. To bring back the people back to the Word. From the beginning, the people went out of the Word. Eve was deceived. She goes out of the Word. So what did God do? Sabi natin, merong plan A, may plan B. Pero pag sinabing may plan A at plan B, hindi ibig sabihin na nanghuhula ang Diyos natin. From the beginning, from before the foundation of the world, the lamb was slain. For what purpose? Wala pang nilalalang ang Diyos na slain na yung lamb. At alam natin na ang purpose ng lamb to redeem that was lost. So in that beginning, before the foundation of the world, He knows already what will happen to Eve at the very beginning. That's why, in the first place, the lamb was slain before the foundation of the world. Ngayon, paano sasabihin ng tao that God is limited? He's not all-knowing. What is the purpose of slaying of that lamb? Paano kung hindi bumagsak ang tao? Maaaring sabihin ng tao. Inislay niya noon yung lamb, tapos hindi maaaring babagsak ang tao. But God knows that Eve will be deceived. At magkakaroon ng chaos. Mawawala yung mga sariling kanya, and that is the main purpose of that lamb to be slain. So Paul is giving an illustration about the law and the grace. The marriage and divorce. The title, mga kapatid, it's not marriage and divorce. It's the invisible union of the bride of Christ. Pero kung titingnan natin, yung pangungusap ni Paul, parang, bakit nagkakaroon ng pag-aasawa, paghihiwalayan? May marriage and divorce na sinasabi. Kailangan kasi, mga kapatid, sabi nga kanina ng ating binasa, bago ka makalag sa iyong asawa, ang isang asawang babae, kailangan mamatay muna ang kanyang asawang lalaki. Magiging malaya siya ngayon doon sa batas ng kanilang pag-aasawaan. Pwede siyang mag-asawa ngayon. Ngayon, kung hindi na mamatay ang kanyang asawang lalaki, wala siyang karapatan na mag-asawa sa iba. Pag nakipag-asawa siya sa iba, bagamat nakipaghiwalay siya at hindi sa legal na paraan, sabi ng Bible, kailangan may kasulatan. Merong annulment, merong divorce, at may kamatayan. Pag hindi namatay yung lalaki at may ginawa ang babae na kisama sa iba, she is an adulteress, mangangalo niya. So, hindi biro, mga kapatid. Ang ganitong bagay, sabi nga nung nangangaral ang ating propeta, yung mga nga makapakikinig, maring sa time natin, kahit sa time natin, ang makakapakinig, maring isipin nila na we are parang dinidirekta mo lang lagi yung mga kababaihan. But this is a perfect type. Because the church is called a woman. In the Bible, it was called the woman, the church. And this is a perfect type to the natural woman, ang mga babae. Maging ang mga lalaki, tipo rin. So,
Hindi ito personalan o hindi ito nagpapatungkol sa kaninong tao na maaring makapakinig sa internet o sa mga naka-records. This is all for the purpose to glorify God and to bring back the people back to the Word. Hindi ito magiging, sabi nga niya, maaring makapakinig na kontra sa kanilang mga katuruan. Pero it's up to them. Leave them alone, sabi ng Diyos. If they don't want to receive it, they don't want to hear it, leave them alone. Sapagkat naniniwala ko na ang mga pinili ng Diyos, lalong magtitibay pag naririnig yung salita ng Diyos. Hindi ito magiging katitisuran. Sino ang natisod sa Panginoong Hesus nung siya ay nangangaral? The Pharisees and the Sadducees. Natisod ba sila dahil sa kanyang maling ginawa? Natisod sila dahil sinasabi niya yung tama. Yung batong panulok, siya rin yung batong kinatisuran nila. Nung sinasabi niya yung tama, kontra sa kanilang mga gawa. Ayaw nila ng ganun. So natisod sila. Pero sa mga pinili ng Diyos, yun ang nag-build up sa kanila yung salita ng Diyos. At yun ang naging daan upang tumawag sila ng Abba Father sa Ama. Dahil nagkaroon sila ngayon ng access nung tanggapin ang salita ng Diyos. Sa pagtanggap sa salita ng Diyos, hindi lang basta-basta sabihin mo, makijoin ka, magpabautismo ka, makisama ka, kumanta ka, umawit ka, sumama ka sa panalangin. Hindi lang ganun, mga kapatid. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos, ito ay may malalim na relasyon between you and God. So, hindi ito relasyon ng katulad ng pag-ibig natin sa isa't isa, which is called the Phileo love. It's the agape love. It's your relationship between you and God. At ang relasyon na ito, hindi ito makikita ng literal na magkakaroon kayo ng katulad ng pag-aasawan sa natural na merong kasulatan, merong paghaharap sa mga katungkulan na may kakayahan na magkasal ng tao. Ito ay nagpapakita ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos. At makikita natin mamaya, mga kapatid, kung paano ang the very evidence na ang tao ay tinanggap niya at naging kaisang dibdib niya ang Diyos. Now, merong kinwento ang ating kapatid. Patungkol ito sa biyaya. Kasi ang biyaya, sabi nga kanina, pinalaya tayo doon sa batas. Na-deliver tayo, sabi niya, nangaligtas tayo sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon at nakatali doon at nagsipaglingkod na tayo sa pagbagong espiritu na hindi na sa karatihan ng sulat. So nawala na tayo sa batas, dumating yung biyaya. Ngayon, ang taong naghahanap ng biyaya at ang pinili ng Diyos ay biyaya lang ang kanyang inaasahan. Hindi na ito umaasa doon sa mga nasa batas lamang. Kasi nagkaroon ng pagbabago. Sabi nga, nung dumating ang Panginoong Hesus, kailangang umangat ang mga tao. Pinalaya niya sila sa batas. Walang na perfect sa batas. Walang ang nakasunod sa batas. Kaya kailangan kunin niya ang tao sa batas, dalhin niya sa biyaya upang lalong magkaroon ng kasakdalan at kaligtasan ng tao. Kung paano, kitignan niyo kung gaano kahigpit ang batas. Nung time ng batas, walang po pwedeng pumasok sa Holy of Holies maliban ang high priest. At ang high priest, hindi basta-basta ito makakapasok. Pag pumasok ang isang high priest na merong karumihan, mamamatay ito. Kaya pag pumasok siya, may tali yung paa at may kuliling. Pag tumigil yung kuliling, ibig sabihin marumi yung high priest, hihilain nila na yan. Patay na yan. Ganon kahigpit ang batas. Hindi pwedeng pumasok ang mga taong ordinaryo doon sa Holy of Holies. Sa time natin, mga kapatid, natanggal yung tabing, nahapak yung tabing. Nabuksan ang biyaya. Ang lahat naman ng tao pwedeng pumasok doon. At kung hindi papasok ang tao, walang kaligtasan. So malaki ang pagbabago, malaki ang kaibahan. Ang tao kailangang pumasok doon para mangaligtas. Kung noon, bihirang-bihira, limitado. Ngayon, bukas na bukas ang biyaya.
Pero kung gaanong kasarado, kung gaanong kabukas ang biyaya ngayon, ganun naman kahirap ipasok ang tao. Kaya sabi ng Diyos, kaya sabi ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na iyong inilihim ito sa mga pantas at mga matatalino at iyong inihayag sa mga sanggol. Sa mga sanggol, wala silang kakayahang lumaban, mag-resist. Kung dinala sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang ama, ng kanilang ina doon sa loob, wala silang magagawa. Susunod lang sila. Kaya nung nanalangin ulit ang Panginoong Hesus, ipinapanalangin ko sa iyo, Ama, hindi ang sanlibutan, sabi niya. Kasi alam niya, ang sanlibutan, hindi lahat tatanggap. Kundi yaong mga ibinigay mo sa aking mga kamay. At wala siyang iwinala doon. So, ganun kabiyaya ang Diyos sa atin. Bukas na bukas ang biyaya, ang kaligtasan bukas. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos dahil maring konting sandali, napakaikling sandali na nakapag-usap kami ng aking biyanan. Nung nag-uusap kami, bilang isang tao, ayoko siyang tingnan kasi maaring mahiya ako. Biyanan ko siya, tatay ng aking may bahay. So nung nagsasalita ako sa kanya, para hindi ako madala sa aking emosyon, sabi ko, hindi ko siya titingnan. Maaring nakatingin siya sa akin, pero sabi niya, hindi na ako nakikita. Nakaharap yung camera, pero sinesharean ko siya. Nung time na yun, mga kapatid, ang biyanan ko, nung sinabi nilang umingiti, tinignan ko, umingiti lang. Pero wala akong naririnig na kahit na isang salita. Basta umingiti lang. Yun pala, hindi talaga siya makapagsalita. Ngayon, share lang ako ng share. Hanggang sasabi ko kay Sister Roy, i-follow up mo na lang yung mga na-share. At sharean mo pa rin. Hanggang nandyan ka, sharean mo siya, sabi ko. Ngayon, mga kapatid, una ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos kumilos. Sabi ko nga sa kanya, bukas ang biyaya. Pwede pang magbago ang tao habang bukas ang biyaya. At ipinakita ng Diyos, naniniwala ako, Diyos lang ang pwedeng kumilos sa ganung bagay. Sinong magsasabing aatras ang kondisyon ng tao? Sinong doktor ang makakapag-atras sa kondisyon ng tao? Ang tao, laging palubog ang kondisyon. Kumbaga, kung sa umaga, bata, tatanghali na na-reach yung kapikan niya hanggang sa paglubog na yan. Pero ang tao, kung gusto ng Diyos, kung siya ay pinili ng Diyos, at maaaring makatanggap pinigyan ng Diyos ng makaunawa, hindi man ito magbabalik sa pagkabata, bibigyan ng Diyos ito ng pagkakataon na magbago, bibigyan ng Diyos ng chance na makatanggap. Tingnan nyo yung prophet na nanalangin, humarap sa dingding. Hezekias. Si Hezekias. Mamamatay na siya. Pero nung nag-humble siya sa Diyos, humarap siya sa Diyos, i-claim niya kung paano siyang lumakad sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na ayusin ang kanyang sangbahayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid. Yung biyanan ko nung bago dumating si sister, tinawagan ko sila. Ang laking pasasalamat ko sa Diyos. Silang dalawa ni Isaiah nag-uusap, pero nagpapasalamat ako sa Diyos nung marinig ko yung boses niya. Nag-hello siya. Nag-hello yata yung, kasi nasa ano ko lang, kausap niya si Isaiah, pinapakinggan kong ganon. Hindi ko alam siya na pala yung nag-hello. So sabi ko, napakalaking biyaya ng Diyos. Sabi ko, yung biyaya ng Diyos ang makita nila. Nawa doon sila mag-focus kung paano nanalangin ng Panginoong Hesus upang makita nila ang iyong kalwalhatian, sabi niya nung nanalangin siya para kay Lazaro. So ang biyaya, hindi lang ito nakapatungkol sa pag-aasawahan, kundi nakapatungkol sa lahat ng regalo ng Diyos sa kanyang iglesia. Sabi nga kanina sa exhortation, na
kung susunod lang tayo, maging malinis ang ating puso at isipan, ang ating mga gawa, magiging powerful ang church. So yun ang hinahanap ng Diyos ngayon sa atin sa time ng biyaya na ito. Dahil ibinigay na niya yung mga gift. Ang kailangan lang ng tao, tanggapin ng tao ang biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay nangaligtas. Wala tayong ginawa, wala man tayong naging hakbang, kundi ang Diyos ang gumawa ng hakbang upang tayo ay mga ligtas. Sa Bible, merong sinasabing elect woman. Ito ay ang church. Ang pag sinabing elect o very elect, hindi ito galing sa iisa lang. Ito ay isang babae na galing sa karamihan na piling-pili. Merong kakaibang kakayahan ng babaeng ito. Merong ibang taglay-taglay ang babaeng ito kung kaya't pinili siya ng Diyos. Ang babae, merong isang napakahalagang bagay na gampanin sa iglesia o sa salita ng Diyos. Maring tinitingnan natin, maring sinasabi ng mga kababaihan natin, nakaupo lang sila doon. Parang dekorasyon. Parang pamparami lang. Pero hindi ganun sa mata ng Diyos. Napakahalaga ang papel ng babae sa iglesia ng Diyos. Kung paano tingnan ninyo ang kabaliktaran sa sanlibutan, hindi nila alam yung talagang kahalagahan ng babae. Pero yung mga kababaihan nila, lubos na nagsusumikap na sumunod sa Diyos kaysa sa mga kalalakihan. Sa sanlibutan, kung konti ang lalaki pagdating sa mga gawain, mas marami ang mga kababaihan. At mas namiminuno ang boses ng kababaihan kaysa sa kalalakihan at doon lang naging mali, mga kapatid. Hindi dapat ganun ang mangyari. Ang babae, kailangang tumahimik at hindi pinapayagang magturo. Ngayon, ano ba ang meron ng babae? Bakit napakahalaga ito sa Diyos? Meron tinatawag na sagradong bagay na ibinigay ang Diyos sa mga babae. Ang babae ay itinalaga upang magdala ng binhi ng Diyos. She is the bedding ground to bring life to the earth. Sa mga hayop, hindi binigay ang ganitong bagay sa babae. Sa kahit anong klaseng hayop, walang ibinigay. Ibinigay lang ito ng Diyos doon sa babae. Siya ang magdadala ng salita ng Diyos para lumabas sa mundo. Alam natin, ang perfect will ng Diyos, it's by spoken word. It's not by sex birth. It was just perverted by Satan. So, ang pagdadalang ito ng babae, kailangang ingatan niya. Ang kanyang dadalhin, hindi ordinaryong bagay. Ang sabi ng Diyos, banal na bagay. Hindi ordinaryong gamit. O hindi lang siya magbibit-bit. Siya ang magiging bedding ground ng buhay na lalabas dito sa sanlibutan. Kaya lang, dahil sa katusuhan ng dyablo, nadaya ang babae. Ang bedding ground na ito, narumihan. So yung perfect will ng Diyos na wala, na pervert ngayon. Ngayon, dahil sa pag-ibig ng lalaki, tinamnan din niya ang babae. Nagkaroon ngayon ng permissive will. Hindi ngayon mapatay ng Diyos si Eva. Dahil may utos, sabi niya, kung kayo ay kakain sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, you will surely die. Pero ang babae, sabi ng Bible, mahinang sisidlan. At sabi ng mensahero, she was a byproduct. Ito ay galing sa lalaki, galing kay Adam. Si Eva, hindi siya original na creation ng Diyos na katulad ni Adam. Siya ay galing sa tadyang ng lalaki. So, she is a byproduct. Merong maaring pangungusap si Adam kay Eve, kaya lang kay Eve, merong pagdududa.
Nung nangungusap si Adam si Eva sa serpente, nung nakipagkaroon ng talakayan, sabi ni Eva, baka kami ay mamatay. Sabi niya. Sinabi ng Diyos, kung kami kakain, baka kami ay mamatay. Pero ang sagot ng serpente, sigurado siya. You will not surely die. Sinigurado niya na hindi siya mamamatay. Ang pangungusap ng serpente, ito ay nakatingin sa physical. At gusto niyang i-divert yung spiritual na buhay ni Eve doon sa physical, doon sa natural. Kaya nung sinabi niya, you will not surely die, naniwala ngayon ang babae. Katanggap-tanggap ang pananalita. Kung halimbawa, may sharing, wala kang kaunawaan sa salita ng Diyos. Ikaw, maaring nabasa mo, bakit kaya ganito ang sinabi ng talatang ito? Na sabi niya, yung binasa natin sa Jeremiah, na hindi niya inutos na sila ay magsunog. So dahil sa kawalan ng kaunawaan, pag merong nagsalita na sigurado siya na nagsabi, kasi hindi alam ng Diyos ang kinabukasan. Hindi all-knowing ang Diyos. Pag sinigurado nung nangangaral ng yon, makikita mo sa pananalita niya, kung minsan sugar-coated, maaari kang maniwala. Pero kung may kaunawaan ng isang tao, hindi basta-basta maniniwala. Kahit nasabihin ng sino man, sino sa mga nasa denominasyon ang magsasabing hindi sila siguradong ligtas sila. Lahat ng mga yan nagsasabing sigurado sila, ligtas sila. Pero merong isang batayan, ang salita ng Diyos ang batayan ng kaligtasan. So pag nagsabi ang isang tao na sigurado siya sa kanyang pananampalataya, sukatin mo, tingnan mo kung merong banal na espiritong nangungusap sa taong yon. Ang sigurado lang na may kaligtasan, yung nasa salita ng Diyos. Walang safest place maliban sa salita ng Diyos. Praise God. So nung nadaya si Eva, nung nadumihan ang babae, hindi siya naging kalag kay Adam nung mangyari ang perversion na yon. Nung nilagyan siya ng binhi ng serpente, hindi siya kalag kay Adam. So, kaya tinawag na siya ay adulteress. So dahil doon, bumagsak ang buong sanlibutan. Ngayon, ang binhi na yon, ang tunay na binhi ng Diyos, naglakbay ngayon. Na ang dapat na mangyari, walang binhi ang serpente dapat nalalabas sa time natin, kundi binhi lang ng salita ng Diyos. Kung ito ay hindi nadaya sa Garden of Eden. Yun ang perfect will ng Diyos. Ang lahat ng salita, galing kay Adam. Galing sa Diyos, pupunta kay Adam at ibibigay ni Adam kay Eve. But by spoken word, it's not by sex birth. So, sasalitain lang ni Adam, magiging bedding ground si Eve, magbubuntis si Eve. Pero meron itong time. Hindi katulad sa time natin. Ang law ng Diyos, merong perfect time. Yung nature nga, may perfect time ang mga hayop. Pag hindi time ng pag-aasawahan ng mga hayop, hindi pagagalaw ang babae. At kung sa wild, mga kapatid, ang mga babae, kung minsan papansinin mo, may mga time na napapansin ka na iisa lang ang pwedeng sumunod sa kanya na lalaki. Maliban na hawakan mo yung babae at gamitan mo ng ibang lalaki. So, meron silang appointed time ng panganganak. Ganon kasira ang time natin. Ang mga tao sirang-sira. Anytime ginagawa ng tao. At nagiging adulterous pa ang mga tao. Ngayon, ang ginawa ngayon ng Diyos, kailangan niyang gumawa ng hakbang upang sa ganon, ang pagbagsak ng tao, ang pagkasira doon sa sagradong bagay kay Eve, ay maibalik doon sa original. Gumawa ngayon ang Diyos ng spiritual na pamamaraan. Hindi na po pwedeng ibalik ito sa natural. Kailangan bumaba ang Diyos, pumasok sa pagiging natural upang maialis ang tao sa pagbagsak.
Sa Old Testament, nangungusap ang Diyos bilang God the Father, bilang Ama. Sa New Testament, dumating siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, Son of God. At sa time natin, it's by the Holy Ghost. Merong order ang Diyos kung paano siyang nangusap sa mga tao. At meron din siyang order kung paano niyang ibabalik ang tao doon sa pagkabagsak. Katulad ng paglalalang ng mundo, hindi nilalang kaagad ng Diyos ang mga hayop. Hindi niya nilalang ng Diyos una ang isda bago ang tubig. Nilalang muna niya ang lupa, ang tubig, bago ang mga nilalaman nito. Hindi siya nagpatubo ng damo sa alapaap tapos gumawa ng lupa sa kanya pinababa. Kundi gumawa siya ng lupa bago niya tinamnan ng mga iba't ibang halaman. So mayroong order. Ang tao ngayon, gumagawa ng shortcut. Tingnan niyo kung paano silang nag-shortcut para lang makapandaya, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, magbautismuhan nyo at gawin nyong alagad ang mga bayan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngunit, maghintay muna kayo hanggang kayo ay masangkapan ng Espiritu Santo. Ayaw nilang sundin yung order ng Diyos. Gusto ng dyablo makapandaya ng marami. Gusto ng dyablo katanggap-tanggap yung kamalian, yung perverted. At ipinaglalaban ito, mga kapatid. Ano ang kanyang ginawa? Nanguna siya, Holy Trinity ang kanyang ipinasiwalat. Walang matalinong magtatayo ng bahay na ang uunahin ay ang bubong. Walang matalinong inhinyero na ang gagawing una ay ang mga poste, ang dingding bago magpundasyon. Uunahin ng tao, nang magtatayo ng isang building, ang pundasyon, ang haligi, ang dingding, at ang huli ay ang capstone, ang bubong. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa time natin. Una, justification, sanctification, and the baptism of the Holy Spirit. Hindi siya pwedeng magbaptize kagad ng Holy Spirit nang hindi na ihahanda ang kanyang babautismuhan. Maging sa pag-aalay, nagkakaroon ng paglilinis ang mga hayop. 6 days, ihihiwalay yung pang-alay. Lilinisan yan, paglilinis yan. Bago nila ialay isang bagay, ihihiwalay muna. At ang Panginoong Yesus, bago siya maiaalay, kailangan din muna niyang malinisan. Bagamat wala siya doon sa katulad natin na bagsak na kalagayan, kailangan, sabi ng Bible, he was the perfect example. Kailangan mag-set siya ng example. Siya ay isang nakahandang pang-alay, siya ay isang kordero. Sabi ng Bible, yung mga kordero, hihiwalay 6 days before na sila ialay. Ganon din ang Panginoong Yesus. Bago siya inalay, kailangan siya ay malinisan. Ganon din naman ang iglesia sa time natin. Bago mabautismuhan ng banal na espiritu, bago dumating sa tao ang banal na espiritu, kailangan muna siyang malinisan. Kailangan siyang maihanda for service. Praise God. Tingnan ninyo kay Cornelio, mga kapatid. Inihanda sila ng Diyos. Inihanda sila ng Diyos. Bagamat sabi ng Bible, tumanggap sila ng banal na espiritu. Pero, dumating pa rin sila doon sa paglilinis. Kailangan pa rin nilang magpabautismo. Maaring sabihin ng tao, tingnan mo nga, yung nakasabit sa krus, hindi man nabautismuhan, naligtas. Walang chance, mga kapatid. Pwede ba sabihin nung nasa krus, sasabihin niya sa kawal, pwede mo ba kaming ibaba muna sandali at magpapabautismo ako? Hindi niya pwedeng gawin yun.
Wala siya sa lugar para mag-utos ng ganon. Pero merong kapangyarihan ang Diyos na makita yung laman ng kanyang puso. Paano sinabi ng Diyos na sa araw na ito kakasamahin kita sa aking paraiso? At hindi niya nasabi doon sa isa. Bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na silang dalawa? Magkaiba ang laman ng kanilang mga puso. Because He is an all-knowing God. Hindi siya limitado. Hindi mo maililihim ang anuman sa Diyos. Maaaring sabihin ng tao, hindi kasi nagsalita yung isa eh. Hindi kasi nagsabi yung isa eh. Pero sa pananalita, mga kapatid, sa oras ding ito, kakasamahin kita sa aking paraiso, sabi niya. At nangyari yun. Gusto niyong malaman kung nangyari ngayon? Just be there. Makikita natin siya. Makakasama natin siya. Magkaiba nga lang ang ating kalagayan. Because we are wives. Praise God. Ang Diyos hindi limitado. Kung paano nagbigay ng order ang Diyos na paglalalang sa mundong ito, kung ganun din siya magbibigay ng order kung paano niyang ibabalik ang nawala sa Kanya. Ang tao, tingnan ninyo kung paano ang Diyos gumawa. Pag ang tao gumawa ng isang bagay, maring magplano siya, isang plano. Nagkaroon ng problema. Hindi nakasama doon sa ginawa niyang plano, yung naging problema. Kakaiba. Magwo-worry ang tao. Maaring hindi matuloy yung ginagawa niya, o kaya itutuloy niya nang wala na sa standard ang kanyang ginagawa. Pero ang Diyos, nandun lahat, nakikita niya. Inihanda na niya lahat. Alam na niya lahat ang mangyayari. Kaya lang, mga kapatid, merong pangyayari ang bawat panahon. Hindi naman mangyayari ang buong sanlibutan ng isang bagsak lang. Kaya natin maaring nasasabi ng iba na hindi alam ng Diyos kasi may sequence. Pero mga kapatid, sa tunay na pinili ng Diyos, alam niya kung bakit nangyayari ang mga ganong bagay. Kung minsan nga nag-iisip ka lang eh. Maaring sabi mo sa iyong isipan, Panginoon, nawa pagdating ng pulis na ito sa akin, magiging mabait. Hindi mo man binanggit doon sa pulis. Hindi ka man nagsalita o sumigaw sa Diyos na pabaitin siya ng Diyos. Sinabi mo sa iyong kaisipan pero ginawa ng Diyos yung hinihiling mo. If He's not all-knowing, hindi niya alam gawin yun. Hindi niya natutugunan yung kahilingan mo. Pag sinabi mong, Panginoon, send thy angel before me, before thee. Pagdating mo dun, inayos nga ng Diyos. Naging smooth ang lahat. Anong ginawa mo sa Diyos? Diniktahan mo ba na sinigawan mo ba siya? Maging sa loob nga ng sasakyan, nananalangin ka, ginagawa ng Diyos yung panalangin mo. Wala ka mang binabanggit na salita. Nasa puso at isipan mo lang. Because He's an all-knowing God. Napaka-imposible kasi mga kapatid kung sa kaisipan ng mga tao. Parang it's an oddball, sabi nga ng ating kapatid na mensahero. Kakaiba. Kakaiba talaga kasi ito ay supernatural. Hindi ito natural. Ang natural na tao may limitasyon ang kaisipan. Pero ang Diyos, bago ang sanlibutan, alam na niya ang mangyayari hanggang from eternity to eternity. Alam niya. Kaya nga mga kapatid, hindi niya tayo tinignan kung ano tayo ngayon. Hindi niya tinignan yung negative natin. Ang tinignan niya yung positive. Yung eternal ang tinignan niya. Kung titignan ng Diyos yung tayo ngayon, wala tayong puwang na makarating doon. Wala tayong kakayahan. Pero ang tinignan niya, yung original na nandun sa kanyang kaisipan. Bago tayo ilabas ng ating mga magulang, nandun tayo sa kanilang mga loins. Yung seed, yung natural seed, nandun na sa ating mga magulang yun. Dala-dala na nila yun. Gaano man katagal ng panahon naglakbay yun. Hanggang sa ito ay dumating sa ating mga ina, sa ating mga magulang na nanay.
Yung binhi na yun, naipunla ngayon sa ating mga magulang. Hanggang sa tayo ay lumabas sa sanlibutan. At ito tayo ngayon. Ngayon yung mga binhi din naman natin, dala-dala din natin. Maliban na ibigay natin sa ating mga asawang babae, walang manifestation na magiging anak. Pero pag binigay mo, magkakaroon ka ng anak. Ang Diyos, bago lalangin ang sanlibutan, nandun na tayo. Yung kanyang binhi, nandun na, dala-dala na niya. Hawak-hawak na niya. At yung binhi na yun, alam niya kung anong mangyayari doon. Kaya nasabi ng Bible, before the foundation of the world, the lamb was slain. Dahil ang binhi na yun, mawawala sa order. Ipanganganak sa mali yung binhi na yun. Ngayon, alam na ng Diyos na mangyayari yun. Ngayon, maliban na ilabas ng Diyos yung binhi na yun, walang manifestation. Sa kaisipan ng Diyos, buo na ang plano. Nung banggitin niya ang mga salita at i-create niya ang mundo, nagsimulang magkaroon ng manifestation ang salita ng Diyos. Nagsimula tayong lumabas. Ang binhi na yun, nandun sa mga mumunting mga puso. The seed is the word of God, sabi ng Bible. Luke 8:11. So yung binhi na yun, inilagay ng Diyos sa ating mga puso bago pa lalangin ang sanlibutan. Hanggang sa dumating yung time na yung paghahanda ng Diyos ay magsimula. Justification, sanctification, kailangan mangyari muna bago ang baptism ng Holy Ghost. Dumating ang pahabang panahon, maaring na-preserve tayo sa ibang mga denomination. Sabi ng ating mensahero, just to preserve life. Hindi tayo talagang para doon. Dito sa sanlibutan, hindi tayo talagang para dito. This is just to preserve life. We are sojourner. Manlalakbay lamang tayo dito. Hindi tayo taga rito. Ngayon, habang nandirito tayo, nandun yung pag-iingat ng Diyos. Habang ang binhi ay nasa sa iyo, nandun yung pag-iingat ng Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na masira yung binhi na yan. Hindi hayaan ng Diyos na mawalang bisa yan. Ang magkukwiken ngayon sa binhi na ito, pag narinig mo yung salita ng Diyos, magsisimulang sumibol. Pag nasimulang mapatakan ng tubig ang binhi, magsisimulang sisibol ito. Maliban ng tao ay may binhi, wala itong kakayahang maunawaan o matanggap ang salita ng Diyos. Sino lang ang tatanggap? Ang may binhi ng Diyos. Ang anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Maring sasabihin ng marami tayong naririnig sa mga makasanlibutan na mga pananalita. Lahat daw ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng Bible, may anak ang diablo at may anak ang Diyos. Meron siyang in-address, kayo sa inyong amang diablo. Kung siya mismo yung may anak doon, hindi niya po pwedeng tawaging diablo ang kanyang sarili. Merong diablo talaga at merong Diyos. Magkahiwalay ito. Kaya sabi niya, kayo sa inyong amang diablo, sabi niya doon sa mga Pariseo. At sa time natin, sa mga taong kumokontra at gumagawa ng sariling interpretasyon sa salita ng Diyos, ito ay galing sa diablo. At ang kanilang sinusunod ay ang turo ng kanilang ama. Ang ama ng sanlibutan nito, which is the devil. We are not against anybody. We are just against the teachings, which is perversion of the word of God. Pinapatay nila ang salita ng Diyos. Imbes na yung mali ang mamatay, yung tama ang kanilang pinapatay. Ang problema, mga kapatid, ang ginamit nilang pamatay sa salita ng Diyos, ginagamit nila paunti-unti yung salita at yung iglesia na ginagawa nila. Yun ang pinakamabisang panira nila ngayon sa salita ng Diyos. Hihikayatin nila ang maraming tao na pumasok sa kanila. Ang ipapakita nila ang salita ng Diyos. Word for word, mga kapatid, salita ng Diyos yan. Hindi tayo kukontra dyan. Pero pagdating doon sa kaunawaan, doon sila gumagawa ng mga anay ng kamatayan.
Hindi lahat ng letra nakakabuhay. Sabi ni Paul, for we are able minister not of the letter, for the letter killeth. Pinapatay nila ang tao sa pamamagitan ng letra for letra na kanilang pagtuturo. Ang letra, pumapatay, sabi ng Bible. But the Spirit giveth life. And that Spirit just is only come from God. It's not from Bible school. It's not from seminaries. It's not from science. It's from God, that Holy Spirit. So yun ang ginagawa ng tao. Gusto nilang sirain, gusto nilang patayin ang mga tao gamit ang salita ng Diyos. Same baptism. Parehas na naniniwala sa serpent seed. But the Godhead, alam niyo, sabi ng mensahero, the greatest revelation is Godhead. Ang Godhead, mga kapatid, hindi mo basta-basta maunawaan ang salita ng Diyos maliban na ipahayag sa iyo ng Diyos. No man knoweth the Father except the Son, and no one knoweth the Son except the Father, and whom the Son shall reveal Himself. Kung hindi ipahayag ito sa iyo ng anak, hindi mo rin malalaman ang daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. So kung hindi ito ipahayag ng anak, malalaman ba natin yung daan? Hindi. Wala tayong alam. Anong gagawin ng tao? Magkakaroon ng ngayon sariling interpretasyon. Anong ginawa nila? Si Jesus Christ, isang tao, isang parteng Diyos. Merong gumawa, nag-iisa lang siya, isa yung buong Diyos at anak ng Diyos. Oneness. Siya yung Ama, siya yung Anak, siya yung Holy Ghost. Yung iba naman, purong tao lang. Hindi ka nga may liligtas ng tao eh. Tao nga yung bumagsak. Ang ordinaryong tao, ang dugo ng tao, hindi po pwede magligtas sa sariling tao. Kung yung hayop na hindi bumagsak, hindi naging kasapatan para magligtas at magtakip ng ating kasalanan, yung tao pa kaya na bumagsak? Hindi siya ordinaryong tao. Siya yung perfect example na gustong mangyari ng Diyos doon sa Garden of Eden. Ganon dapat ang magiging kapanganakan natin. At ang lalabas lamang, ang tayong lalabas lang dapat sa time natin ay ang mga anak ng Diyos. Kaya lang nasira eh. Nawala yung plano ng Diyos, sinira nila yung plano ng Diyos. So, ang naging kapanganakan ng tao, it's the perversion. Ngayon, ipinapakita kayo ng Diyos yung dapat na mangyari sa tao. Nasa kaisipan ng normal na tao, ng mga matatalinong tao, imposible. Magbubuntis ba si Mary? Wala mang gumalaw sa kanya na lalaki? Hindi nakakilala ng lalaki, sabi nga ng Bible. At ang kaisipan ng tao, pag sinasabi nilang gano'n, napakarumi ang isang babae. Kasi nagbuntis siya. Tingnan niyo si Joseph. Wala pang, mag-aasawa pa lang sila ni Mary, ikakasal pa lang sila, pero nung nalaman niya na nabuntis si Mary, gusto niyang hiwalayan. Kasi marumi yung ganong klase ng babae. Ganon pre-preserve ng Diyos yung tao. Dumating sa kaisipan ng tao yung dapat na preservation para sa kanila. Kaya alam ni Joseph na pag ginawa ng babae yun, marumi yun. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot na tanggapin si Mary. Ang kanyang dinadala ay banal na bagay. Hindi ito ordinaryo. Ito yung talagang perfect na mangyari ng Diyos. Gusto mangyari ng Diyos. Perfect example na kapanganakan ng tao. Kailangan mangyari sa ganito. Pero pag tinuro mo yan ngayon, mga kapatid, isa yan sa mga killer message. Hindi ordinaryo. Sino makakatarok ng kaisipan ng ganitong bagay? Kanino ipinigay ng Diyos yung kaunawaan? Doon sa mga taong naging humble. Sa mga babes, sa mga bata, sa mga sanggol lamang. Hindi mo pwedeng hikayatin basta-basta ang kung sino man na maniwala sila na dapat spoken word lahat ng kapanganakan. Hindi mo sila pwedeng hikayatin na ang nangyari sa Garden of Eden ay hindi pagkain ng mansanas kundi pagkakaroon ng sexual intercourse.
Hindi mo pwedeng gawin ng ganun ng basta-basta, mga kapatid. Pero ganun ang nangyari. Hindi natin pwedeng ilihim na ganun ang nangyari dahil ganun talaga ang nangyari. Ganun sinira ng dyablo ang gawa ng Diyos. Yung nasa ng laman. At sa time natin, yung nasa ng laman pa rin ang kanyang pinapairal. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung paano niyang sinira ang kababaihan. Ang babae, dapat merong sacred trust, tiwala. Dapat meron siyang sacred womanhood and sacred motherhood. Pag sinabing sagrado, ito ay pinakaiingatan. Hindi ito basta-basta isisiwalat o dapat gagawin. Ito ay sagradong bagay, banal na bagay para sa mga babae. Ibinigay ito ng Diyos. Ang babae dapat maging tapat sa kanyang asawa sa lahat ng bagay. Bago sila magsama, dapat maging tapat siya. Iko-confess niya lahat sa kanyang magiging asawang lalaki. Itong sabi ng Bible. So, kailangan maging open siya. Bago pa man mangyari ang pag-asawan, dapat maging open siya. Ganun na ganun ang nangyari sa spiritual. Ang babae, ang iglesia, ang sino mang tatanggap sa salita ng Diyos, kailangan mag-confess siya sa salita ng Diyos. Repent and be baptized. Every one of you, sabi ng Bible. For the remission of your sin. Paano i-remit yung sin mo kung ayaw mong i-confess sa Diyos? So you have to confess. Natural and spiritual. You have to confess to your husband. Kailangan maging open. At ang sacred womanhood, ito yung pagdadala ng pag-uugali o yung karakter ng isang babae. Sabi ng Biblia, kailangang may kahinhinan ang pagkilos ng babae. Maging ang pananamit. Ganito sinira ng dyablo ang mga kababaihan ngayon. Noong time ng ating mensahero, ni Brother Branham, 1960s, 1950s, 1940s, nakita na niya kung paano naging modern ang mga babae. Kinukwento niya, alam natin, sabi niya, bob hair, short na mga pananamit, kita yung mga pusod, sabi niya, kung tutusin, hubad na, sabi niya. Sa time nila yon. Ang time nila, mas naging masahol ang time natin. Mas naging masahol. So, paano mong sasabihin na ang isang babae, na ang isang iglesia na nagsasabing hirang ng Diyos, ay talagang pinili ng Diyos kung nandun siya sa mga ganong kalagayan? Sabi ng Bible, kailangan manamit ng may kaayusan. Hindi lingid sa ating lahat galing tayo sa denomination, lalo na ang Catholic. Maaring napasok natin lahat yan. Karamihan sa mga ganyang gawain, we are not against the people, the Catholic. But we are just against the system that they are teaching and they are tolerating. Kasi papasok sa gawain, hindi para magsimba ang purpose. Para magpakita. Ang pananamit, ganun kalalaswa. Paano mong sasabihin na ang babae nasa tamang kaayusan? Pupunta ka sa daan, sabi nga, yung sa mga Hollywood, sabi nga, yung napapanood natin sa mga TV ng mga normal lang na naghahalikan sa daan, nangyayari talaga yun doon sa kanila. At sa Pilipinas, nangyayari na rin. At kahit saan, nangyayari na rin. So, nasaan yung pagiging sagrado ng pagkababae ng isang babae? Nawawala. Don't expect kung ikaw ay isang babae na irerespeto ka ng lalaki sa ganong sitwasyon. Maaring maengganyo mo sila, maaring mapatawa mo sila, mapasama mo sila, mapasunod mo sila. Pero yung respeto wala doon, naniniwala ako. Hindi re-respeto ng isang matinong lalaki ang mga ganong sitwasyon. At ganon sa salita ng Diyos, mga kapatid.
Hindi irerespeto ng Diyos ang isang iglesia na gumagawa ng karumihan sa harapan ng Diyos. Ang pangangalo niya, sabi ng Bible, ang tumingin lang sa isang babae na may pagnanasa, nagkakasala ng pangangalo niya. Sino ang nagbigay ng dahilan para tumingin ng isang lalaki? Ang babae rin. Bakit? Dahil sa pananamit, dahil sa pagkilos, dahil sa pananalita, dahil sa pagkikipag-usap, kaya tumingin ng isang lalaki sa babae na may pagnanasa. Parehas silang mangangalo niya. Hindi man nag-isip yung babae, kasama siya. Siya ang naging instrumento. Kaya hindi pinapayagan ng Diyos ang ganun. Ano ang sabi ng Diyos? Kailangan maging sagrado. Kailangan maging maingat ang isang babae. Hindi nirespeto ng Diyos yung mga Amalekites na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Maging bata, maging hayop, kung kasama, dapat patayin. Ang respeto ng Diyos, hindi siya nagre-respeto sa mali. Pero ang pag-ibig ng Diyos, nandun sa kanyang salita. Kung sino ang tumanggap sa kanyang salita, nandun yung pag-ibig ng Diyos. So, anong mas gusto kaya ng tao ngayon? Gusto nila yung pag-ibig ng Diyos o yung galit ng Diyos? Ang problema kasi, ang tinuturo lang ng mga nangangaral, yung pag-ibig ng Diyos. Ayaw nilang ipakita yung galit ng Diyos kasi sila mismo, mararamdaman nila yung pagkatakot. Sa kanila mangyayari yun. Bakit ayaw nilang talakayin ng Revelation? Book of Revelation. Mga kapatid, napakaganda ang Book of Revelation. Makikita mo ngayon kung saan ka hahantong. Saan ang kapupuntahan mo sa Book of Revelation? Kung ano ang nangyari doon sa una, makikita mo hanggang sa huli. Kung paano mong nilakbay ang panahon, kung paano naglakbay ang salita ng Diyos, kung paano kang tinawag ng Diyos, kung paano kang niligtas ng Diyos, at kung paano kang pinaghahandaan ng Diyos sa isang napakagandang kalagayan. Tapos ayaw mong talakayin. Mas encouraging nga ito para sa mga mananampalataya. Kasi alam nila kung saan sila pupunta, hindi sila nakaupo lang dyan na nakikinig ng dapat maging mabait, dapat mapagmahal sa iba, dapat wag mang-aabuso. Ganun lang ba ang gustong marinig ng tao? Ayaw ba ninyong marinig kung saan kayo pupunta, kung saan inihanda ng Diyos yung lugar natin? Mas magandang pakinggan ngayon. At ang problema, mga kapatid, nasa Book of Revelation nga naman yun. Ang Book of Revelation, hindi nga lang naman kasi yun ang nandoon. Nandun din kung paano ang galit ng Diyos ay bubuhos sa mga sumusuway sa Kanya. Yun ang problema ngayon. Doon sila takot ngayon. Kaya anong ginagawa nila? Kolekta ng mga miyembro para hindi lang sila ang nandun sa galit ng Diyos. Gustong magsaba ng dyablo ng marami. Gustong ipakita ng dyablo na mas makapangyarihan siya kaysa sa Diyos. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang gusto niya, sabi niya, preach the gospel into all creatures. Hindi ba kasama sa gospel yung Revelation? Kasama. Doon nga sinasabi. Kung ano ang kalagayan ng iglesia, kung ikaw ba ay isang aliping, kung ikaw ba ay isang asawang babae, kung ikaw ba ay isang parurusahan, nandun. Makikita mo ngayon ang iyong kalagayan kung sino ka sa mga yon. So from Genesis to Revelation, walang dapat na hindi pag-aralan. Ang problema, ang ginagawa ng mga denomination, kung ano lang yung maganda para sa kanila. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yun lang kinukuha. Ang problema, ang kinuha lang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Period. Wala yung for whosoever believeth. Hindi nila binigyan ng malalim na kahulugan yun. Nandun yung biyaya, for whosoever believe should not perish but have everlasting life. Ganun kadaya ang mga tao. Kasi pag nangaral, ang mga mangangaral sa mga ibang denomination, kagalang-galang mga kapatid. Hindi mo nga mahawakan yung makamayan eh. Dahil nahihiya ka.
Iniisip mo, napakataas na klase ng tao. Pero kabaliktaran, ang mga lingkod ng Diyos, nagsisilbi yan. Hindi yan nagpapasilbi, nagsisilbi, naglilingkod yan. Sinong nasubukang mag-alaga ng hayop? Pag nag-aalaga ba kayo ng hayop, kayo yung pinapakain ng hayop? Kayo yung pinapastulan nyo ba ng mga hayop? Kayo ang binibigyan ng pagkain sa harapan ninyo? Hindi. Kayo ang maglilingkod, kayo ang kukuha ng pagkain, kayo ang mag-aayos, kayo ang magpapainom, kayo ang magsisilong, kayo ang magbibigay sa kanilang ng mga mabeberdeng mga pagkain. Ganun ang pag-aalaga ng hayop. Ganun ang buhay ng isang pastol. Sa umaga, palalabasin niya sila, dadalhin sa pastulan. Sa hapon, pauwi niya sila, bibilangin mo yan isa-isa. Oo, baka may nawala. Ilang beses kong nasubukan pumunta sa gubat gabi, maghahanap lang ng ilang hayop dahil hindi dumating sa pag-uwi. Pag hindi dumating sa pag-uwi, lagot ka sa tatay mo. Hindi ako pwedeng pumasok ng bahay nang kulang yung kambing namin. Tatamaan ako. Yan ang buhay ng isang pastor. Kailangan makarating lahat ang iyong tupa doon sa bahay at mapakain mo ng malusog na mga pagkain. Ang problema ngayon, yung mga tupa ang naghahanap ng pagkain para doon sa kanilang pastor. Siya ngayon ang pinapakain. Imbes na kakainin na lang ng tupa, kukunin pa. Sabi nga, pinalayo tayo sa batas eh. Kailangan mapunta tayo sa biyaya. Kung ayaw niyong lumaya sa batas, wala kayong karapatang maging asawa ng Panginoong Hesus dahil nandun kayo sa batas. Siya yung biyaya. Hanggat hindi kayo lumalabas doon, hindi kayo magiging asawa. Magiging adulteress kayo. Sabi ng Bible, kailangan lumaya muna kayo doon sa inyong unang asawa. Pero ang ginagawa ng mga tao, ayaw nilang pakawalan. Gusto nang mamatay yung batas eh, para sa kanila eh. Pero binubuhay nila yung batas sa kanila. Pero actually patay yung batas. Gusto lang nilang buhayin dahil sa personal na interest. Masarap nga naman. Yung iba, sabi nga nila, 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, natatayo sa harapan. May kita na. Saan ka pa? Weekly pa yun. Paano yung mga tupa mo? Wala ka nang ipinakain na malusog, na masasarap, kinuha mo pa yung kakainin nila, nakakaunti. Sa physical. Mga kapatid, very worst ang kalagayan. Ang kawawa, yung mga mananampalataya. Ang problema naman sa mga mananampalataya, tumitingin sila sa tao. Huwag kayong humanga sa tao dahil wala sa tao ang kaligtasan. Humanga kayo sa Diyos, irespeto nyo yung tao. Tignan ninyo ngayon kung ano yung dala-dala ng tao. Kung yung dala ng tao ay ayon sa salita ng Diyos at hindi kumukontra sa salita ng Diyos, sumunod kayo. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pero malaki ang kanyang paalala. Kahimat kami o anghel man ang bumaba na galing sa langit at ipangaral ang iba sa aming ipinangaral. Itakwil nyo, matakwil, sabi niya. So kung hindi na sumusunod yung tao, huwag mong susundan. Kung mali yung pinapangaral, huwag mong sundan. Kung tama, huwag mo namang itakwil. Hindi yung tao ang itinatakwil mo. Yung salita ng Diyos. Pag dumating yung salita ng Diyos, tanggapin mo yung salita ng Diyos. Kung hindi mo na unawaan sa time na to, magtanong ka. Hayaan mo, huwag mong i-reject. Huwag mong itapon. Pagyamanin mo yung salita ng Diyos. Dahil darating ang time, bubuhayin ng Diyos yan sa kanyang itinakdang panahon. Didiligan niya yan. Pasisibulin niya yan. Pero kung itinapon nyo yung kakaunting binhi na tinanggap nyo, ano pang bubuhayin ng Diyos sa iyo? Search the scripture, wherefore you think you have eternal life. Ano ang isa-search mo ngayon kung wala ka na? Itinapon mo na. So ang iglesia, ang babae, kailangan maging maingat. Hindi lamang ito sa pananalita, hindi lamang sa pananamit, maging sa pagtanggap.
Ang iglesia, ang babaeng natural at ang babaeng spiritual. Ang pagtanggap ng kapahayagan ay hindi dala ng emosyon. Hindi dapat madala sa emosyon. Maraming nagsasabi na may kapahayagan sila. Ang nagsasabing ang Panginoong Hesus ay tao lang, kapahayagan para sa kanila yan. Pero hindi kontento doon. Ang spiritual na babae, ang iglesia ng Diyos. Mas kontento siya doon sa hindi lang pagiging tao. Dahil yun ang katotohanan. Hindi siya normal na tao na katulad natin. Siya ay by spoken word. Galing siya sa Diyos. Direktang galing siya sa Diyos. Hindi siya galing kay Moses, ay kay Joseph o kanino man. So ang pagiging babae, yung pagkilos, pananalita, napakahalaga na ingatan. Ang pakikipag-usap, alam nyo, mga kalalakihan nga nag-iingat din eh. Higit na nag-iingat dahil para sa inyo. Kaya lang, sa inyo kasi, kayo ang ginawang bedding ground. Kung nagbubuntis kayo sa natural, kailangan maingat na maingat kayo. Pagdating sa spiritual, lahat dapat maingat. Dahil lahat ay bahagi ng iglesia. Yung womanhood na sinasabi ng ating mensahero, ito ay ang pagbibigay ng anak at pag-aalaga ng anak para sa kanyang asawang lalaki. Maaring sa mga wala pang anak, hindi nyo pa na-experience. Pero kung minsan pinagagalitan ng nanay yung anak. Kung minsan naiinis yung nanay sa anak dahil makulit. Alam niyo yung tatay kung minsan pinagagalitan yung nanay. Pabayaan mo! Hayaan mo siya. Bata pa yan. Kung minsan ganun ang nangyayari. Dahil mahal ng ama yung anak. At ayaw niyang mapigilan yung kanyang kagalakan. Kung minsan ganun ang nangyayari mga kapatid. Sa natural yun. Ang pagiging ina naman, nasa kanila yung pag-iingat. Kaya ganun ang ginagawa. Sa lahat ng bagay, nandun ang kanilang pag-iingat sa mga bata. Alam nyo, una ang Panginoon, halos isang buwan ko rin na-experience yung pagiging nanay, tatay. At ganun kahirap mga kapatid. Yung isang buwan na yon, doon ko nakita kung kaanong sakripisyo ng isang babae para sa mga anak. Hindi ako nagbuntis, hindi ako nanganak. Ang ginawa ko lang nag-alaga. At yung mga inaalagaan ko, marunong nang sumunod. So hindi na ganun kahirap. Pero mahirap pa rin ang kalagayan ng isang ina. Ganun nagsasakripisyo ang isang babae para sa mga anak. So, sa mga kalalakihan, huwag niyong babaliwalain. Masarap na mahirap. Pero napakahirap. Hindi biro mga kapatid. Una ang Panginoon, hindi nagkasakit yung mga bata. Paano pag nagkakasakit sila? Nung nandun ang aking sister wife sa Pilipinas, binabanggit niya yun. Naaawa ako sa kanya. Parang nararamdaman ko yung hirap niya, pero hindi ganun kabigat. Pero nung naranasan ko na kami tatlo ang mag-aama lang, doon ko nakita kung gaano mas mabigat yung pakiramdam na yun. Yung binibigay ko palang pag-aawa sa kanya, hindi pa pala dapat lang na ganun. Dahil mahirap. Wala pa silang karamdaman, mahirapan ka na eh. Kakulitan lang yung hinaharap mo. Eh kung may karamdaman yung isa, makulit pa yung isa, mas mahirap ang maging kalagayan. Kung ganoon ang pag-aalaga ng isang ina. Ngayon, sa iglesia, dapat yung kahalagahan ng mga anak ang tignan. Ano ba ang magiging anak ng iglesia? Ang salita ng Diyos. Ingatan ninyo ang salita ng Diyos. Huwag ninyong hayaang mapariwara ito. Huwag ninyong hayaang mawala o tukain ng ibon o mapunta man sa dawagan. Napakaselan ang pagdadala ng salita ng Diyos. Ang pagbubuntis ng babae, napakaselan. Nung ang aking sister wife, kung minsan nagdudugo, natatakot ako, kinakabahan ako. May pang-alala nga sa mga nagbubuntis na huwag magsapatos ng may takong, may heels.
Baka matisod sila. Sa pagdaan sa mga madudulas, pinag-iingat sila. Ganon dapat kaingat ang isang babaeng nagbubuntis. At ganon din ang iglesia. Kailangang ingatan na huwag malaglag ang daladalang salita ng Diyos. Pagyamanin ito. Kailangan manganak ng salita ng Diyos. In spiritual season and out of season, kailangan manganak tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay pwedeng magsalita o mangaral o magbahagi ng salita ng Diyos in season and out of season. Maselan Maselan ang Diyos. Ang natural, tipong-tipo ng spiritual. Yung ka-istriktuhan natin sa mga asawa natin, mas istrikto pa ang Diyos para sa iglesia. Kung iniisip natin mabagsik tayo, istrikto tayo, hindi. Mas istrikto ang Diyos. Kaligtasan ang pinapaanyaya sa atin ng Diyos. Hindi ito biro-birong gawain lang na para lang magkasalo-salo at magkasama-sama. So sa pagiging ina, pagnganganak ng salita ng Diyos, kailangan tuloy-tuloy. Ngayon, hindi ka naman po pwedeng manganak ng salita ng Diyos nang wala kang asawa. Kailangan magkaroon ka ng asawa. Ang binhi, manggagaling sa ama. Sa asawang lalaki. Ang binhi, hindi ito pinupulot lamang. Kung yung ibang kababaihan sa natural ngayon, po pwede nilang kunin ang binhi kahit kanino. Sa spiritual, hindi po pwede. At maging sa natural na anak ng Diyos, hindi rin po pwede yung ganun. Ikaw at ang iyong asawang lalaki lamang ang po pwede. Meron ka lang iisang asawa. Sumaingat ang bawat isa. Ngayon, ang pagbibigay ng binhi, hindi naman basta na lang gusto kang bigyan ng binhi, bibigyan ka na lang, hindi. Yung matinong babae hindi po pwedeng galawin ng kahit na sinong lalaki. Kung sino lang yung pinakasalan na, alam nyo, ganun kaganda noong unang panahon. Habang sinusulat ko to, na-imagine ko kung gaano ka-stricto yung mga magulang nung sinauna. Na hindi mo pwedeng makita yung sakong o talampakan ng isang babae, na hindi mo pwedeng hawakan ng kamay, na hindi mo pwedeng kausapin ng kayong dalawa lang naglalakad sa daan. Alam nyo, habang nagsusulat ako, sabi nila, parang boring, pero napakaganda pala. Yun ang gusto ng Diyos na hindi dapat makitaan ng anumang karumihan ang iglesia ng Diyos. Kung ikaw ay asawa ng Panginoong Hesus, hindi ka po pwedeng maging asawa rin ng sanlibutan na ito. Ang mga sinaunang babae, pag hinawakan mo yung kamay ng isang babae, sa'yo na yan. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo yan. Pag natulog ang isang babae at natulog ka doon na hindi niya alam, asawa mo na yan. May nangyari doon sa amin na ganun, kaya alam ko yun. Oo, pikot. Pero pinapatupad nila yon dahil doon sa dangal ng babae. Iniingatan nila yung babae na huwag masiraan ng kapurihan. Kasi kahihiyan niyon para sa kanya. Alam niyo yung isang babae natulog lang sa kubo. Mag-isa lang siya. Wala man siyang niyayang kasama. Nung nakita nung lalaki na may gusto sa kanya, natulog din doon. Hindi man niya ginalaw. Tumabi lang siya. May nakakita. Sa kanya na. So, ganun kaselan. Sa iglesia ng Diyos, hindi ka po pwedeng tumabi kung kani-kanino. At hindi ka rin po pwedeng magmaang-maangan kung sino yung katabi mo. Dahil ipinaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng pag-iingat. Mag-ingat sa pananalita, sa kilos, sa gawa, sa pag-iisip. Sinabi ng Diyos ang paalala. So hindi ka na po pwedeng magdahilan na ikaw ay, tatabi lang ako sandali, wala naman akong ibang intensyon. Hindi po pwede sa Diyos yun. Kung paano ang sinaunang mga babae ay nag-iingat, nakikita ko ngayon, dapat ganun ang pag-iingat ng iglesia. At higit pa doon. Mas higit pa doon ang pag-iingat ng isang babae. Kung minsan may advantage yung ginagawa nila dito sa Middle East. Yung nakatakip lahat-lahat. Sa isang banda may advantage.
na huwag pagnasaan. Sabi nga nung kwento ng ating kapatid, sabi daw, anong mas kukunin mo? Yung candy na walang balat o yung candy na may balat? Yung nalaglag sa lupa. Sige. Wala sa tamang kaisipan ang isang tao na kukuha doon sa candy na walang balat. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, ang kukunin lang niya yung nababalutan ng kanyang banal na salita. Kailangang balot ng banal na salita ang isang iglesia upang siya ay kunin ng Diyos. Hindi po pwede magkaroon ng awang. Hindi po pwede may tapyas o may kulang. Perfect. Hindi pwedeng magdagdag, hindi po pwedeng magbawas. Kompleto. Ganon kahalaga ang pagiging birhen ng isang iglesia. Maging sa natural, maging sa spiritual, napakahalaga ang ganong bagay, mga kapatid. Ngayon, pag tinanggap mo ang Diyos at naging asawa mo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang banal na salita, magkakaroon ka ngayon ng binhi. Tatanggapin mo ang kanyang binhi. Magkakaroon kayo ng union sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang banal na salita. Ang bautismo, merong isang bautismo, isang Diyos, isang Ama, isang salita na panghahawakan ninyo, magkakaroon kayo ng invisible union sa Diyos. One Lord, one God, one baptism. Yan ang magiging magtatali sa inyo para sa Diyos. Ang kanyang banal na salita. Sa tao, kung minsan maluwag pa, napakaluwag ng tao. Yung ibang lalaki, gumawa na ng mali yung babae. O sige na nga. Sige lang. Ang problema, ang gagawin naman ng lalaki, gaganti rin. Pag gumawa naman yung lalaki ng mali, o sige lang. Gaganti rin naman yung babae. Sa Diyos, hindi po pwede yung gantihan. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka rin naman mag-iisip ng ganung bagay. Ang tunay na pinili ng Diyos, mag-iingat din naman. Naniniwala ako, hindi na ito makikipag-sugal sa Diyos na susubukan pa ng kung ano-ano. Sapagkat ang magiging bunga nyon ay illegitimate child. Illegitimate. Illegitimate na katuruan ang magiging bunga ng anumang na hybrid na turo ng tao. At ang pagbibigay ng binhi, ito ay isang kumbaga yung hindi ordinaryong bagay, mga kapatid. Tingnan ninyo kung paano ang binhi ay dumating sa isang babae. Sa natural. Ang binhi ng lalaki, millions ito. Ang germ ng babae, millions. Sinubukan ko ang tingnan nung nagpapabreed kami ng mga hayop yung tinignan namin, mga kapatid, dun sa mga kabayo. Kasi i-check mo yon kung i-inseminate mo. Artificial insemination ang ginagawa namin dun sa iba. So bago nila ibigay sa amin yung similya, i-check namin. So makikita mo doon, tubig lang makikita mo, kapatid. Pero pag tinignan mo sa microscope, napakaraming buhay ang gumagalaw doon. Sa dami ng buhay na yon, iisa lang ang mabubuhay. Tatanggapin ng isang babae. At ang buhay na yun, pagyayamanin ng babae. Sa loob, halimbawa kung sa tao, sa loob ng 9 na buwan. Iingatan niya yun sa kanyang sinapupunan. Dala-dala niya yun. Yun ay galing sa Diyos. Yung buhay na yun, galing sa Diyos. Lahat ng buhay galing sa Diyos. So, dala-dala niya yun. Yung germ na yun, maglalaban-laban yung mga yan, mga kapatid. Mag-uunahan sila. Yung germ ng lalaki, mag-uunahan sila sa pagpasok doon sa germ ng babae. Pero ang sa atin, mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, inopen niya ang kaligtasan, inopen niya ang biyaya. Na lahat po pwede ngayon pumasok doon. Ang mga buhay ay kailangan pumasok doon.
Ang mga tao kailangan pumasok doon. Ang problema ngayon, buti pa yung mga germ ng natural, pumapasok, nagpupumilit pumasok. Pero yung natural ngayon na tao, ayaw pumasok doon sa spiritual na pinagbuksan ng Diyos. Imbes na papalapit doon, papalayo. Ang Israel, nung ilabas sila sa Egypt, almost 2.5 million ang taong lumabas doon. Out of the 2.5 million original na lumabas doon, 2 lang ang pumasok. Saan yung iba? Mas gusto nilang bumalik sa Egypt. Nangatwiran sa Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Pinatay sila ng Diyos. Datapot nakaranas sila ng paglaya noong una, hindi sila pinanghinayangan ng Diyos noong sila ay sumalangsang sa Diyos. Ang iba, maaari nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Genuine Holy Spirit, sabi ng ating kapatid, yung tinanggap nilang ulan. Pero kung ikaw ay hihiwalay sa Diyos, hindi ka pang hihinayangan ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, kung sino yung sumunod sa kanyang salita, yun lang ang kukunin niya. Hindi siya nang hihinayang sa kahit na sinong klaseng tao. Maliban na tanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Yun ang kanyang aariin. Praise God. Ang nagpahiwalay kasi sa mga kababaihan ang sistema ng sanlibutan. Ang sistema ng sanlibutan, palayo ng palayo sa Diyos. Saan sa mga nagiging modernisadong mga bagay na ginagawa nila ngayon, ang papalapit sa Diyos? Wala. Lahat papalayo. Lalo na yung mga aircraft o yung mga spaceship na sinasabi nila. Lalong papalayo. Kasi imbes na maghanap sila ng buhay dito, naghanap sila sa malayo. Sa ibang planeta sila naghanap ng buhay. Sabi nga doon sa narinig kong dito sa bansang ito, merong 120 yata na gustong pumunta doon sa Mars. At yung mga kapatid, walang balikan yun. Hindi mo alam kung anong meron doon. At hindi mo rin mabibigyan ng impormasyon yung iiwan mo dito na gusto ring sumunod dahil hindi na aabot yung signal ng QTEL doon. Ng Vodafone. Hindi na aabot. Pero doon sa pinapupunta sa atin ng Diyos, yung inihahanda ng Diyos sa atin na pupunta natin, alam natin, ipinakita niya. At merong mga nakarating doon na hinayaan ng Diyos na magbalita rin sa atin. Sabi ni Paul, hindi sa pumasok sa kanyang puso at isipan kung gaanong kaganda ang inihanda ng Diyos para sa atin. Sabi ng ating mensahero si Brother Branham, kung maaari, ayaw na niyang bumalik. Doon lang mga kapatid, ano kayang meron doon? Ba't galak na galak sila? Ginawa ngayon ng Diyos, pinasulat niya sa kanyang banal na salita. Merong tao na nagsalita, na nakarating doon, pinatunayan ang kanyang banal na salita. Ang nababasa natin, pumasok sa puso at isipan natin ito. Pero yung nakita ni John, hindi pumasok sa puso at isipan ng tao. Ibig sabihin, mas maganda pa. Nagagandahan na tayo doon sa gold ang ating lalakaran. Gandang-ganda na tayo doon. Hindi lang 24K yun. Pure gold yun. Gawa ng Diyos yun. Gandang-ganda na tayo binabasa natin. Pero higit pa doon. Mas maganda pa ang ating makikita pag nandun na tayo. Ang civilization, ginamit ng dyablo. Pinaganda niya ang sibilisasyon para maakit ang mga tao. Saan nagsimula ang civilization? Kay Cain. Kay Cain nagsimula ang civilization. Sa Old Testament. Sa Genesis. Inakit niya ang mga tao, unang-unang ginamit niya ang babae pa rin. Kung paano niyang sinira at ginamit ang babae sa Genesis, sa Garden of Eden, ganon din ang ginagamit niya ngayon. Anong kinalaman ng isang babae doon sa isang magandang sasakyan? Anong kinalaman ng isang babaeng walang damit doon sa isang magandang sasakyan? Anong kinalaman ng babae doon sa isang inumin o isang pagkain? Bakit hindi lalaki ang gamitin sa sasakyan?
Bakit hindi lalaki ang gamitin sa inumin? Bakit hindi pagdamtin yung babae na ginagawang model? Yun ang pinang-aakit ng dyablo. Dahil doon mahina ang tao. Ang nasa ng laman, pinagbibigyan ng tao. The spirit is willing but the flesh is weak. Sabi. Pero hindi dapat ganoon sa iglesia ng Diyos. Dapat the spirit will overcome that flesh. Paano kang magkakaroon ng rapturing faith kung hindi ma-overcome ng spirit yung nasa ng laman? Kailangan mas matibay ang paghawak sa pananampalataya kaysa sa nasa ng laman. Hindi dapat umayon ang tao sa sanlibutan. Ang iglesia dapat hindi makiayon sa sanlibutan. Kailangan mamatay tayo sa nasa sa sanlibutan. Conform not in this world. Huwag tayong makiayon. Hindi mo pwedeng ariin na kasal ka sa Panginoong Hesus and at the same time kasal ka rin sa sanlibutan. You cannot serve two masters, sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga ng dati kong amo, sabi niya, tinanong niya ako, ano ba yung church niyo? Sabi niya. Sabi ko, born again. Kaparehas ba ni Willie? Sabi niya, kasi Catholic. Sabi ko, hindi. Sa kanila, 3 yung sinasabi nilang Diyos nila. Sabi. Pero sa amin, isa lang yung Diyos na sinasamba namin at pinaniniwalaan. Sabi niya, that's very good. Sabi niya. Sabi niya, natural lang. Sabi niya, dahil Navy siya, sa isang barko, sabi niya, hindi po pwedeng maging dalawa ang kapitan. Pag dalawa kaming naging kapitan, sabi niya, babangga yung barko namin. Lulubog yung barko namin. Kung makikipaglaban kami, matatalo kami. Hindi kami magkakaroon ng isang kaisipan. Tao yan. 2 pa lang yan. Yung 3 pa, ginawa pang 3. Yung tao, pagkaharap mo, maaring mag-a-agree sa'yo. Hindi mo nagbabanta yung ginagawa. Maaring gumawa ng ibang hakbang. Ganun kaselan ang Diyos. Kung kaya pinili rin naman ng Diyos, alam ng Diyos yung ganun kahinaan ng tao na mahirap magkatagpo ang dalawa. Pag nagpadala ang Diyos ng tao, ng mensahero, ng propeta, 1 at a time. Hindi siya nagpadala ng dalawa at magtatalo ito. At ganun ang Diyos natin. Iisa lang siya na manghahawak sa atin. Siya lang ang magiging timon natin. Siya lang ang magiging ulo natin. Hindi 2 ulo ang iglesia. We cannot serve 2 masters at the same time. We cannot serve Mammon and God. Ang ginagawa ng mga iglesia sa sanlibutan, mga nagsasabing mga denomination, gumawa sila ng mga institutions, buildings, schools. Dito nila ngayon pinag-aaral ang kanilang mga sinasabing mga ministro. Dito sila nagbi-build up ng mga prostitutes doctrines. They are adultering the Word of God. Ginagamit nila ito para sirain ang salita ng Diyos. Pero ang Diyos hindi siya nagtayo ng institution. Peter, James, and John, and the apostles, the rest of the apostles, hindi sila dumaan sa isang institution. Hindi sila dumaan sa isang mataas na pinag-aralan. Wala silang pinag-aralan, direktang ang Diyos ang nangusap sa kanila. Ang Panginoong Hesus ang nagturo sa kanila. Hindi ito galing sa tao. Ito ay galing sa Diyos. Sabi ni Paul, hindi ito galing sa tao, kundi ito ay kapahayagan ni Jesucristo. So kung tayo ay mangangaral na gamit ang salita ng tao, ang kredo ng tao, mag-expect tayo kapahamakan ang magiging bunga. Pero ang iglesia ng Diyos, dapat ang daladala lang niya ang purong salita ng Diyos. Yun lang ang kanyang ipagbubuntis at yun lang ang kanyang ipanganganak. At ang panganganak na ito ay tuloy-tuloy hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Pagdating sa panganganak, kung minsan, sa natural, meron pang resistance yung iba eh. Sa natural, dahil sa
Dahil sa ang tao ay likas na maganda, ayaw niyang manganak. Masisira ang kanyang katawan. Pero ang purpose talaga ng babae, ang design talaga ng babae, sabi kanina, doon pa lang sa Genesis, she was designed to be the bedding ground of life. Siya dapat ang magdala ng buhay na lalabas sa sanlibutan ito. Pero inaayawan ito ng babae. Ayaw nilang masira ang kanilang katawan. And at the same time, ayaw nilang sundin yung pagkakalalang para sa kanila. Gusto nilang umiwas sa isang bagay na ayaw nilang magtrabaho para sa kanilang mga anak, ayaw nilang mag-alaga, ayaw nilang mahirapan. Pero ano kaya ang mas maganda? Yung mga anak ka at iaalay mo sa Diyos? O yung ikaw ay isang mananatiling walang anak at hindi ayaw mong bigyan ng anak ang iyong asawa? Ang Diyos hindi niya hinayaan na maging baog ang kanyang iglesia. Ang gusto ng Diyos, manganak ang kanyang iglesia. Ngayon, kung ang isang iglesia ay ayaw manganak, hindi ito kawalan sa Diyos. Kung ang isang talento na iyong itinago ay hindi mo pinagyaman, sabi niya, kukunin ito sa iyo. Ang lahat ng nata sa iyo ay kukunin pa. So, itinanim ng Diyos ang kanyang binhi sa iglesia para magbunga, para manganak. Hindi ito para maging stagnant o matulog lang. Kailangang magkaroon ng pagbubunga at panganak. Kaya ang sinabi ng Panginoon Jesus, hindi ako napunta rito, hindi ako naghahanap ng kaloob, sabi niya. Kundi ang hinahanap niya yung bunga. Bunga ng pananampalataya. Ano ang bunga ng pananampalataya? Kailangang mapanatili yung pagiging malinis ng iglesia. Virgin. So, ang isang iglesia ay hindi ito magiging mananatiling kasintahan. Sa time natin, hindi ito mananatiling kasintahan ng isang iglesia. Ang kasintahan, hindi mo po pwede itong binhian. Ang aking sister wife, nung kasintahan ko siya, hindi ko siya po pwedeng binhian. We are against the law of man and the law of God. At sa isang iglesia, sa kasintahang babae, hindi rin po pwedeng binhian ng Diyos ang isang iglesia, maliban na ito ay hiwalay sa kanyang dating asawa. Ang dating asawa ng iglesia ay ang sanlibutan. Kailangang humiwalay tayo sa sanlibutan. Kailangang humiwalay tayo sa batas, sa ilalim ng batas. Pumasok tayo sa biyaya upang sa ganon, ang biyaya ay malayang magbigay ng binhi para sa atin. Kailangang mamatay tayo doon sa batas, doon sa sanlibutan, sa sanasan ng sanlibutan, upang maging malaya ka at mapapangasawa mo ngayon yung biyaya, ang Panginoong Hesus. At kapag napangasawa mo, doon ka palang mabibigyan ng binhi. Spiritual na binhi ang ibibigay sa iyo. Ang salita ng Diyos. Manganganak ka ngayon ng salita ng Diyos. Hindi magiging hadlang sa isang iglesia o sa isang mananampalataya kung gaano karami o kaunti ang kanyang mga kasama sa gawain. Ang hinahanap ng Diyos yung tunay na bunga, ang tunay na binhi, ang tunay na salita ng Diyos. Instead of creeds, God wants Christ to rise in the church. Hindi po pwedeng maghalo ang salita ng Diyos at ang mga kredo ng tao. So, ang pag-aasawahan na ito, it is between you and God. This is an individual dealing. Individual dealing, but it's the whole church. It's the whole woman. At ang iglesia nito, ito ang bababaan ng Panginoong Hesus. Ito ang kukunin ng Panginoong Hesus. Maliban na makita iyo ang pagkatakip ng dugo ng Panginoong Hesus, hindi ka po pwedeng umangat. Maliban na makita sa iyo ang salita ng Diyos na bumabanot sa buong iglesia, hindi po pwedeng umangat ang iglesia. That's why the rapture is past due. Ang iglesia hindi handa. Ang salita ng Diyos hindi pa buong nakabalot sa iglesia. Meron pang mga nasa labas. Kailangan mabuo, makumpleto ang salita ng Diyos. Hindi niya po pwedeng kukunin yung paalang. Hindi niya po pwedeng kunin yung
kamay o yung katawan lang na bahagi, kalahating bahagi. Kukunin niya buo. Now, if you are the part of God and you are the part of the body of the Lord Jesus Christ, kailangan mayroong pagsisikap ang bawat isa. Kailangan mayroong pag-iingat. Kung paano nag-iingat dapat ang isang babae para sa kanyang asawang lalaki sa natural, ganon din dapat ang iglesia, mag-iingat. Maging babae o lalaki, bahagi ka ng iglesia, dapat mag-ingat ka. Ganon kasela ng Diyos. Hindi siya po pwedeng magsabing, si ganito, mag-isa lang naman siya na sumusuway. O mag-isa lang naman siya na nagluluko. Pwede ko nang kunin. Hindi po pwede. Kailangang umayos ang lahat. At kung bahagi ka ng iglesia, hindi ka magiging dapat na pabigat sa iglesia. Ang mga turo, ang mga paalala, bumubuhos, dumadaloy sa likod ng pulpitong ito. Sa mga nagdaang mga pangangaral, hindi nagkulang ang Diyos eh. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga paalala. Hindi nagkulang ang Diyos kung paano maging handa ang iglesia para sa nalalapit na pag-agaw. At hindi rin nagkulang ang Diyos ng pagtuturo kung paano maiwasan ang mga maling katuruan. Tingnan nyo yung napag-sharean kagabi. Ang ginamit, yung salita ng Diyos. Pinatutunayan nila na ang Diyos hindi siya all-knowing. Dahil doon sa 2 talata. Pero nakita ba nila yung iba? Bakit ayaw nilang tingnan yung iba? Naniniwala ako, nabasa na nila yung iba. Na sinabi sa 1 John na God knows all things. Binasa ba nila yon? Binasa ba nila yung mga event sa Bible na na nagpapatunay na ang Diyos alam niya yung mga hinaharap? Sabi nga sa sharing kagabi, maglalakas loob ba ang isang tao na makipag-deal sa isang tao kung alam niyang dehado siya? Ang Diyos. Nung nag-usap sila ni Satanas para kay Job, bakit tinanggap ng Diyos yung ganong bagay? Dahil alam niya hindi siya mapapahiya kay Job. Alam niya ipaglalaban siya ni Job. At sa time natin, dapat ganun ang pangangatwiran din ng iglesia. Dapat may paninindigan. Hindi dapat maging talunan. Kung paano nanindigan si Noah, paano nanindigan si Moses, paano nanindigan si John, at kung paano nanindigan ang ating Panginoong Hesus sa salita ng Diyos, ganun din ang dapat sa iglesia. Dahil ang lahat ng Diyos nasa Panginoong Hesus at ang lahat ng nasa Panginoong Hesus ibinigay sa iglesia. Kung ang iglesia ang enmorpe ng Diyos, nasaan yung kapangyarihan? Hindi lang sa mga sakit, hindi lang sa mga pagpapala, kundi kapangyarihan laban sa maling katuruan. Dito pa lang, mga kapatid, napakahalaga ang pag-aaral. Kailan pa tayo matututo? Pag nasa labas na tayo? Pag umuwi tayo ng Pilipinas? Pag napahiwalay tayo? Paano kung walang internet na pagtatanungan? Paano kung wala kang load, nandun yung sharing? Hindi mo may tanong, hindi mo matawagan si pastor o si brother. Anong mangyayari sa'yo? Baka matulad tayo kay Eva. Sabihin ng nangangaral, you will not surely die. Baka sabihin niya, I am sure that God is not an all-knowing God. Baka pag sinabing ganun sa iyo sa harapan mo, wala kang matawagan sa mga kapatid, baka tumango ka. Huwag nawang mangyari yung ganun. Kaya dito pa lang, napakahalaga yung pag-aaral. Experience ng iba nating kapatid at maging aral dapat sa atin yun. Hindi upang pagtawanan o sisihin yung kapatid na ganun, kundi maging aral sa atin. Hinayaan ng Diyos yun, mapalad tayo, hinayaan ng Diyos na ipaalam sa atin ang ganun, para sa ganun, habang nandito tayo, mapaghandaan din natin yung ating mga sarili. Hindi biro ang makikipagtunggali o makikiharap sa mga ibang mananampalat, mga ngaral. Sorry for the word, makipagtunggali. Hindi tayo gagawin na buntot ng Diyos o hindi tayo gawin nakakahiya ng Diyos. Kung tayo ay maninindigan sa kanyang salita,
Mas bubutihin pa ng Diyos na itaboy tayo dahil hinayag natin yung kanyang salita kesa umayon tayo doon sa kanilang mga tinuturo na mali. Ano ngayon kung mag-isa ka lang naniniwala sa salita ng Diyos? Mas matutuwa pa sa iyo yung Diyos kung tinaboy ka nga. Pinanghawakan mo naman yung salita ng Diyos. Praise God. Si Elijah, mag-isa lang siyang nanindigan sa salita ng Diyos. Pero natuwa yung Diyos sa kanya. For 3.5 years, ang Diyos ang nagpro-provide ng pagkain para sa kanya. Pero kung hindi nanindigan si Elijah, naniniwala ko pababayaan din si Elijah. Wala rin siya kaasahang pagkain. Pero ang paninindigan ni Elijah nandun. Nung nakipagpaligsahan siya sa Mount Carmel, firm na firm si Elijah. Bakit? Alam niya, sumunod siya doon sa lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya. Firm siya na gagawin ng Diyos yung sasabihin niya na magpapababa ng apoy sa langit. Praise God. Ganon ang iglesia na hinihintay ng Diyos. The rapture is past due. Hindi dahil sa nagkulang Diyos o hindi dahil sa mabagal ang paghahanda ng Diyos, kundi ang iglesia nagiging mabagal. Naging matigas ang ulo. Huwag niyong hintayin na matulad tayo sa mga, alam niyo yung may kambing kami noon. May kambing kami na pasaway. Binabakuran namin yung mga halaman, pero meron siyang kakayahan na ilusot yung kanyang sarili. Alam niyo ang ginagawa namin, mga kapatid? Naglalagay kami ng triangle dito sa kanyang leg. Yung kahoy. Ta-triangle yung kahoy na kanyan, yung kawayan na manipis. Ganyan. So, hindi siya lulusot ngayon. Hindi siya makakapalusot. Pero pabigat sa kanya yon. Gugustuhin ba natin na bibigyan pa tayo ng pabigat? Para lang huwag tayong magpunta kung saan-saan? Samantalang napakasarap yung wala kang pabigat. Kung minsan dahil sa katusuhan ng hayop, dahil tumagal yung nilagay namin dito, kung minsan magmamarka. Bagamat maluwag siya, magmamarka pa rin kasi mabigat gumagalaw-galaw yun habang naglalakad. Mahaba. Halos sumayad sa lupa. Mahirap yung ganun. Pero mas mahirap, mga kapatid, yung kalagayan ng isang tao na hindi susunod sa salita ng Diyos. Mapalad tayo kung lalagyan tayo ng Diyos ng ganun na harang. Paano kung pababayaan tayo ng Diyos na lumabas? Sabi ng Diyos, pinapalo niya ang kanyang iniibig. Pag wala kang naramdamang palo, yun ang nakakatakot. At kung may naramdaman kang palo, indain mo. Huwag mong babaliwalahin. Ibig sabihin, iniibig ka ng Diyos. Pagbutihin mo ngayon. Huwag mo nang hayaang maulit kung saan ka nagkamali, kung saan ka pinalo. Dahil sa katigasan ng ulo, mga bata tayo Dahil sa katigasan ng ulo, ilang beses akong pumunta sa bundok ng madilim. Bata pa ako, mga kapatid, elementary. Takot ka pero wala kang magawa. Pero kailangan mong sumunod. Ngayon, masakit pag napalo, pero kung inuulit-ulit mo, baka hindi mo kayanin. Praise God. So, ang iglesia ng Diyos, ang asawa ng Panginoong Hesus, dapat nandoon sa mga ganong kalagayan. Dapat ang pag-iingat, pagiging tapat, unang-una tapat sa Diyos. We're speaking it's spiritual church, spiritual woman. Dapat maging tapat sa Diyos ang iglesia. Dapat maging maingat ang iglesia. At dapat manganak at manganak ng salita ng Diyos ang iglesia. This invisible union is between you only and God. Hindi wala itong kasulatan na makikita. So ang pag-aasawahan, mga kapatid, natural, spiritual, tipong-tipo. Maaring sabihin ng iba, nataon lang siguro, hindi. Hindi nataon. Ang pagtitipo ay ginamit ng Diyos para lubos na maunawaan ng tao kung gaano kahalaga ang isang bagay. Katulad ng isang parabolo. Pero ang pagtitipo dapat malinaw sa atin,
Sa iba, malabo pa rin mga kapatid. Naniniwala ako dyan. Dahil ito ay pangungusap ng Diyos. Maliban na pagbuksan sila ng Diyos, wala silang magagawa. So kung ikaw ay naging asawa ng Panginoong Hesus, ikaw ay namatay sa sanlibutan, ikaw ay wala sa ilalim ng batas, manatili ka sa biyaya. Pagyamanin mo ang biyayang tinanggap natin sa Diyos. Huwag tayong hihiwalay. Kung tayo ay humiwalay, magiging adulterers tayo, wala tayong ibang pupuntahan, kundi kapahamakan. Ingatan natin, pagyamanin natin, ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay. Ang salita ng Diyos, bukas ang biyaya hanggang sa time na ito. Hindi natin alam kung kailan babalik sa Israel. Hindi natin alam kailan babalik ang Panginoong Hesus. Pero naniniwala ako sa lalong madaling panahon, mangyayari ang pag-agaw. Malapit na mga kapatid. Ihanda natin ang ating mga sarili. Huwag na tayong makipagbalikan pa doon sa hiniwalayan natin mga luma nating mga buhay, mga asawa. Hiwalay na tayo doon. Patay na yun. Huwag nyo nang buhayin yung gawa ng sanlibutan. Kung pinatay nyo na ang gawa ng sanlibutan sa buhay ninyo, huwag nyo nang balikan. At kung meron pang natitira, patayin nyo na ng lubusan. And be the wife of the Lord Jesus Christ, that we may call Him the Father, Abba Father. Wala tayong karapatang tumawag sa Ama, maliban na ikasal tayo sa Panginoong Hesus. At wala tayong karapatang ikasal sa Panginoong Hesus, maliban na tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Praise God, brothers and sisters. Dito lang tayo dinala ng Panginoon, ang Diyos, at praise God, glory to God. Anyayahan ang bawat isa na tumayo at ang magpasalamat sa Diyos. At ang closing prayer ay si Brother Boy. Salamatan natin ang Diyos sa mga nagdaang oras. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat sa nagdaang oras, O Panginoong Diyos. O Lord God, napakabiyaya ang iyong mga pagpapala, O Lord God, na dumaloy sa aming mga harapan sa oras na ito. Lord God, ang iyong salita ay walang pinipiling tao, O Lord God. Pero ang tao ay may pinipili, O Lord God. Dakilang Diyos, kung paano nawang dumating sa amin ang iyong banal na salita, nawa wag naming piliin ang isa at itakwil ang isa, kundi tanggapin namin ang buong buo, Lord God. At kung meron mang mga hindi pa namin naunawaan sa mga bagay na dumating sa aming mga pakinig, O Lord God, ikaw ang magbukas, O Panginoong Diyos, papanatilihin mo sa aming mga puso at isipan. At O Lord God, ang iyong iglesia, inialay namin sa iyo na ingatan mo at papanatilihin mo nawang katulad ng isang birheng babae, O Lord God, na malinis sa iyong harapan. Hanggang sa paghiwa-hiwalay namin, O Panginoong Diyos, ay ikaw nawang patuloy na manghawak, O Lord God. At sa aking mga kapatid, O dakilang Ama, kung meron man akong nabanggit na hindi nakalugod sa iyong pandinig, O Lord God, hindi ayon sa iyong banal na salita, O Ama, alisin mo po sa aming mga puso at isipan, O Lord God, at ibalik mo ang bawat isa sa iyong mga banal na salita. Lord God, inialay po namin sa iyo ang lahat ng ito at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Ito po ang samot dalangin in Jesus Christ's name. Amen.